Yan, hello mga tropa kids. Ito po ulit si JR Doria TV. Mag-update lang po muna tayo dito sa area po muna ng Pasig River Esplanade. So nandito po ako sa area ng terminal po ng bus na papunta po ng Calamba. Tapos stop over nyo naman po Loton. Di bali, ito po ang St. Rose Transit. Ito pong area na po na to ay napakalaki po, no. Ito po yung inaabang natin kung kailan po ito magiging Esplanade. For the meantime, wala pa po tayong update kung kailan po magsisimula yung project na to. Kung sakaling magawa po ito, napakalaki po ng lugar na to para maging park po. Ang tatawagan po dito ay MacArthur Plaza po. Kaya abangan po natin kung kailan po ito magagawa. Ito po ulit si JR Doria TV. Mag-update po ngayong araw ng March 4, 2026. Kaya samahan nyo po ulit ako mag-ikot-ikot dito sa area po ng Pasig River Esplanade. Update po muna tayo ngayong hapong ito. So tara, let's go guys. Dito sa napakagandang pasyalan na kaabang-abang. Yan, so mga guys, dito naman po sa area po ng likod na nakikita nyo po yung tarpaulin. Ito po yung ating mga gamit po para po sa footbridge. Nandito pa rin po naka-stack, hindi pa rin po siya tinatanggal. Kaya isa din po siguro yung nagiging dahilan kaya hindi din siguro natutuloy yung project, kasi nandito pa po yung mga gamit para sa footbridge na gagawin. Kung sakali po isasabay yung construction ng footbridge, yan, sana isabay na lang po, no, if ever nagagawin na po itong malawak na pasyalan dito sa MacArthur Plaza po, dito po sa area po malapit po sa Loton Ferry Station po. Yan, so mga kababayan, maaga pa lang binuksan na po yung ating mga lamppost dito at maging po yung baluster dito mga kababayan. Dito po ay napakatahimik dahil dito po ngayon pinagbawal po yung mga namamasyal mga kababayan. Meron po pumupunta kaya lang pa ilan-ilan lang po, may naliligaw po. Tapos ito po yung ating mga trash beam, nandito na rin po. Tapos ito po yung ating mga tindahan naman po na napakasimple lang, normal lang po yung kulay nya. Ayan po. Bali, nandito pa rin po tayo sa area po ng phase 4 kung saan po pinagtatanggal po yung ating mga nakatira po dito na dati po ay informal settler. Dito po nakatira pero ngayon naging maganda na po ang lugar na to. Ngayon mukhang may ganap dito sa Piate University. Ngayon mukhang nagkakasayawan sila. Yan, for the meantime, napakatahimik po yung lugar na to, no, after na matapos. Then hindi pa po napapasyalan. Napasyalan po natin ng saglit lang. Then ito, sinara po muna for the meantime. Dahil ilan lang din po kasi yung namamasyal dito. Kaya may nagbabantay na lang po na guard. Yan, daan po tayo dito sa ilalim ng MacArthur Bridge na balitaan natin eto mga wirings pala ay pinagsisira. Pinagkukuha daw po yung mga wirings at ginamit po para ibenta, diba? Para may pagkakitaan po yung mga malapit nakatira dito, yung mga mahihirap nating mga kababayan na nakatira malapit po siguro sa Ilog Pasig or kung saan man lugar dito sa Maynila. Yan, so guys, nandito tayo sa ilalim ng tulay dito sa MacArthur Bridge. Di ba, makikita po natin itong curtain LED po. Di ba, nagsisilbing magiging sana magandang pailaw dito sa MacArthur Bridge. Pero napansin po natin ito po yung nakakagulat na sira po, parang mukhang binaklas o may hinugot po sila dito. Ayan, may pinagtatanggal po.
Kaya pinaghihila po oh. Yan, so ito po yung kalunos-lunos na nangyari dito sa area. Mukhang hindi po ito natunugan ng ating mga nagbabantay dito, no? Yung mga security personnel. Kaya ito nalaglag po. Tapos ayan, mapapansin nyo po na hiwalay na po yung wirings dito. Ayan, nabunot na. Kaya kailangan siguro ayusin na naman po. Panibagong tubo na naman yung gagawin para maikabit po ulit ito. Diba? Malupit yung ating ating tumira dito, no? Ang galing nila, malupit. The best. So dalawa itong ano ba tawag dito? Yan yung parang power supply ba to or something. Kung ano man equipment na yan, ayan, nandito pa rin naman po. At saka po yung isa doon. Yan. So comment na lang po guys kung ano tawag dito. Ayan, hindi ko alam kung anong aparato to kung para saan po ginagamit. So lahat po ito nakapasok po dito sa aparato na to or magiging pinaka power supply. Yan, maging dito din po pinagkakat na po nila. Galing naman nila dito, no, maglakad. Ayun, mala Spider-Man siguro yung mga tao dito, no. Nakuha po nila yung mga wiring. Ayan, di bali putol-putol na po yan, no. Diba? Ayan, pinapuputol na po nila. Tapos maging dito din po, hindi ka na po nila mabaklas. Ayan, di bali ito ata yung pinaka-transformer niya, no, na magdadala po ng power supply. Yun, hindi naman po nila binaklas. Pero yung tinira po nila more on yung talaga mga wirings, yung mga tanso siguro nito medyo makakapal siguro, kaya pinagbabaklas nila. Tapos ito naman po yung box na to, okay naman, safe naman po, wala naman po nagalaw dito. Yan, so eto lang po. So nandito po tayo sa area po ng MacArthur Bridge. Ayan, mala Spider-Man po yung tumira dito, no. Iba talaga, the best. Galing nila. Yan, so eto po, makikita nyo po yung mga wirings dito. Putol-putol na. Inuunti-unti pa po nila, no. Tapos nakausap din pala natin yung guard. May pumunta pa po pala dito mga 3:00. So yun nga, hatak naman po yung mga wiring naman dito sa may gilid naman po ng ating tulay. Ayun naman po tinitira nila. Ang grabe sila, no. Hindi ba sila makukuryente doon? Ayun yung kukunin naman nila. Ayan, so ito muna yung natin, update dito sa area. Lipat naman po tayo. Ayan, kakaiba po talaga yung magnanakaw dito pagka hindi talaga nabandayan. Kasi mapapansin nyo naman po kasi walang katao-tao dito sa area, kaya akala nila safe na po sila mandugas dito sa area, no. Yan, kahit ano na pong gawin nila. Yan, so yung nakikita natin mga nagnanakaw po, ayun po yung sumasakay pala sa styro. Ayun, yung mga pasimple-simple lang po, sila pala yung magnanakaw. So pumasok daw po pala sila dito sa ilalim. Yan, dito po sa ilalim sila pumasok kasi meron pala po dito na pwede po silang mag hideout. Ayan, so dito po na sa pansamantala. Tapos ginamit po nila ito, yung mga boat na yun. Ayan, yung panglinis po sa DNR. Ayan po yung ginamit nila para sana mahuli yung magnanakaw. Kaya lang mukhang matinik po yung magnanakaw, magaling po lumangoy, kaya nakatakas po. Yan, may mga lusutan kasi dito yung mga magnanakaw lalo na pagka marunong lumangoy, no. Kumbaga sugal na din sila, no.
Yan, so ito yung ating pailaw na hindi natin alam kung kailan po ito pwedeng magamit dahil na din po nabaklas. Tapos siyempre mayroon din po nakatira doon naman sa kabila, di ba? Doon din may nakatira, baka hindi natin alam yung mga wirings po doon, baka pinagbabaklas na din. Lalo na may nakatira po doon sa ilalim ng tulay, doon po sa gilid. Ayan, may lumulusot-lusot doon na makikita po natin. Yan, silipin na po natin yung mini garden dito kung kamusta na. Medyo ngayon po tagtuyo po yung halaman, kailangan po may magtitilig dito para maging masigla po ulit. Ito parang nagiging dry na po sila. Yan, mukhang wala po tayong tagadilig dito. Sana meron pong magdilig na ating mga halaman at natutuyo na po yung mga lupa. Yan, sana may nagmo-monitor. Si kawawa naman, hindi na po sila masigla, para nasusunog na po. Yan, so kamusta na po yung ni Lolo Ray? Mukhang okay pa naman yung halaman ni Lolo Ray, mukhang buhay pa. Yan, ito po yung mini garden. Yan, medyo madumi nga lang dito, no? Yan, mga naglinis din po pala sila ng drainage dito, no? Yan, nakabukas po dito sa area. Maging dito din po. Yan, mukhang kailangan na po ulit siguro to linisan kasi madumi na naman po yung ating lugar. Ayan, no, puno na po ng mga dahon. Kaya kailangan po ulit linisan. Diba, napuno na. Kailangan po talaga pagka may nagawa po tayo magandang pasyalan, kailangan meron po talaga magme-maintain. Kung wala magme-maintain, parang sayang lang din po yung pera na ginastos natin, tapos wala din po mag-aalaga dito sa lugar. Kaya hindi pwede pagka natapos na po yung yung mga project na to, okay na, napaganda na, tapos ipapasa po kung sino magiging in charge. Sana po yung susunod po na hawak na ito, dapat sila na po continue na mag-aalaga para sa mga maintenance, yan, mga ganon o whatsoever, para maalagaan po yung pasyalan. Yan, yung ating phase 4 pa rin po, sarado pa rin po, hindi pa rin po nakakapasyal yung ating mga kababayan dito, at nakatambay po muna yung ating mga food stall dito sa area po ng phase 4. For the meantime, close po muna ito sa mga namamasyal yung ating phase 4. Yan. Kaya abangan natin kung kailan po ito mag-open ulit, itong pasyalan na to. Kaya nakahilera po muna itong ating mga kiosk dito. Maliliit lang naman po yung mga kiosk dito, hindi naman po siya kalakihan. Yan, di ba, nakahilera po. Medyo maduming lang po siguro, wala po hindi ko lang po alam kung may dito, nag-iikot-ikot para maglinis. Yan, di ba, ang ganda din pagmasdan na itong pasyalan na to, no? Ang ganda. Kaya sana maalagaan lang po yung ating pasyalan para lalo maging mas beautiful po. Yan, so pasyal muna po tayo sa area naman po ng Maestranza. Siyempre nakakapanlumo din sa nangyari dito sa mga naputol na wiring sa ginawa po ng Chinese. Kumbaga tumulong na nga po yung Chinese para mapaganda po yung ating tulay. Ayan, kasama ang palad naman po, pinagbabaklas po yung mga wire naman. So hindi na po gagana po muna etong ating mga LED curtain, diba? Nakakapanlumo po pero wala po tayong magawa kasi alam niyo naman po yung mga kababayan natin na nangangailangan talaga ng pera para mabuhay. Ito yung mga palaboy dito sa Maynila, 'di ba?
na kulang po sa suporta. Ayan, hindi natin alam kung kailangan talaga ba silang suportahan o nakaka-registered ba yan mga taong yan dito sa Maynila, di ba? Dapat sana kung hindi sila naka-registered, no, kunin na lang nila at pauwiin kung saan man sila nakatira, di ba? At least makatulong pa. Yun lang, opinion lang po natin. Yan, punta na po tayo sa Maistran, sa silip tayo kung ano naman po yung ganap doon. Yan, for the meantime, eto, sinara po muna etong lugar na to. Yan, bali wala po muna makakapasok na mga bisita for the meantime. So hindi pa natin alam kung kailan po ito ma-reopen etong lugar na to. Kaya abangan na lang natin kung ano pa yung mga development na gagawin dito sa phase 4, kung ano po yung kulang. Yan, so ito pa rin po yung magandang Binondo po na nasa paligid. At ito din po yung ating tulay dito po sa area po ng Jones Bridge. Yan, so nandito na po tayo sa phase 1. Kasi ito naman guys, ongoing pa rin po yung ating development naman dito sa area po ng Intendencia. Yan, so ito po yung ating Intendencia ngayon na ongoing pa rin yung development. Yan, laki na din po ng pinagbago na itong Intendencia simula po nang nag-update tayo dito. At least may pagbabago din naman. Yan, so guys, dito po muna natin tatapusin ang ating pag-update dito sa area po ng Pasig River Esplanade, dito po sa area po ng Plaza Mexico. Kaya maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay JR Doria TV sa pag-update natin dito sa Pasig River Esplanade. At ingat-ingat po kayo mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa ibang bansa po, at saka sa mga nasa Middle East, mag-iingat po kayo mga kababayan. Sana po matapos na din po yung kaguluhan dyan sa area po ng Iran versus ayan, yung mga kababayan natin mga Arabs po. Ayan, thank you guys, and God bless.